Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Part 3, Filipino, Week 4, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at komunidad. Nauunawaan ang pinakinggan o binasang tekstong naratibo. Natutukoy ang damdamin ng tauhan sa mga pangyayari. Nakikilala ang katangian ng tauhan at tagpuan. At nakabubuo ng payak na pangungusap sa pagpapahayag ng reaksyon sa tauhan at tagpuan. Gamit ang konteksto, pag-usapan ang kahulugan ng ilan sa mga salitang naglalarawan sa babasahing kwento. Ngayon ang paglalakbay ng pamilya ni Jose papunta sa ibang bansa. Kaya maaga siyang ginising ni tatay para maligo. Ano kaya ang kahulugan ng paglalakbay? Ang ibig sabihin ng paglalakbay ay pagpunta sa malayong lugar. Dahil pupungas-pungas pa ay baliktad ang pagkasuot ni Jose sa kanyang tsinelas. Ano kaya ang kahulugan ng pupungas-pungas? Ang taong pupungas-pungas ay nagpapakita ng pagkalito dahil kagigising lamang. Pagbalik ni Jose sa kwarto, naihanda na ni tatay ang kanyang isusuot. Isa itong matingkad na kamisetang kulay bughaw, dilaw, luntian at pula. Mga bata, ano kaya ang kahulugan ng matingkad? Ano kaya ang kahulugan ng paglalakbay? At ano kaya ang kahulugan ng pupungas-pungas? Muling ipakita ang mga bagong salita. Sabihin sa klase na gamitin ang mga bagong salita sa sariling pangungusap. Paglalakbay, matingkad, at pupungas-pungas. Narito ang mga gabay na tanong. Una, anong paborito ninyong bulaklak at anong itsura nito? Pangalawa, ano kayang itsura ng bulaklak sa kwento? Ngayon mga bata, magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang paglalakbay ni Ilang. Dumating na ang panahon ng tagsibol. Ang mga bulaklak ay nagbigay ng iba't ibang kulay sa mundo. Sa isang bahagi ng kagubatan ay may isang bulaklak na nakalambitin sa sanga ng punong ilang-ilang. Ako si Ilang. Ako ay isang dilaw na bulaklak. Napakaganda ko raw. Iyan ang sabi ng mga tao. Napakaganda ng lugar na ito. Mahina ang ihip ng hangin at sumisikat ang araw. Ngunit parang may kulang. Hindi ako napapansin ng mga tao. Dahil ba ito sa itsura ko? O baka naman sa amoy ko? Pinapangarap ko na balang araw, ako ang magiging pinakamagandang bulaklak sa buong mundo. Magandang bulaklak na may matingkad na kulay at napakabango. Tinatanong ko ang buwan tuwing gabi. Buwan, sino ang pinakamagandang bulaklak sa buong mundo? Hindi sumasagot ang buwan. Tahimik lamang itong nagliliwanag mula sa kalangitan. Isang gabi, habang ako ay natutulog, may bumulong sa akin. Gumising ka, Ilang. Bulong sa akin. Gumising ako na pupungas-pungas. Ilang, gusto mong hanapin natin ang pinakamagandang bulaklak sa mundo? Tanong ng buwan. Sige, gustong-gusto ko iyon, sagot ni Ilang. Pinaakyat ng buwan si Ilang sa bahaghari. Itinupi ng bahaghari ang kanyang kulay hanggang sa naging isa itong malaki at makulay na lobo at ipinasyal si Ilang. Napakaganda nyo naman mga kaibigan, sabi ni Ilang. Nakita niya ang mga magagandang bulaklak mula sa iba't ibang lugar.
Mayroong rosas, gumamela, santan, sampagita at orkidas. Napakarami at iba't iba ang mga nakitang bulaklak ni Ilang. Mga bulaklak na iba-iba ang hugis, kulay at laki. Walang bulaklak ang mas nakakaangat sa iba. Bawat isang bulaklak ay espesyal. Natuwa si Ilang sa kanyang nakita. Ngayon mga bata, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang itsura ni Ilang? Ano kayang nararamdaman ni Ilang sa umpisa ng kwento? Ano ang pangarap ni Ilang? Anong tinatanong ni Ilang kay Buwan bawat gabi? Bakit ginising ni Buwan si Ilang isang gabi? Paano nakapasyal si Ilang sa iba't ibang lugar para hanapin ang pinakamagandang bulaklak sa mundo? Ano-ano ang magagandang bulaklak na nakita ni Ilang? Nakita ba ni Ilang ang pinakamagandang bulaklak? Ano naman ang naramdaman ni Ilang sa kanyang nakita? Kung ikaw si Ilang, ano ang iyong mararamdaman pagkatapos mong makita ang ibang mga bulaklak? Sa iyong palagay, ano kayang mangyayari kay Ilang pagbalik sa kagubatan? Para sa inyong pangkatang gawain, narito ang mga panuto. Una, hatiin ang klase sa maliliit na pangkat. Pangalawa, bigyan ang bawat pangkat ng 3 iba't ibang emoji. At pangatlo, atasan silang ipakita ang emoji na nagpapakita ng naramdaman ni Ilang sa pangyayari sa kwento na babasahin ng guro. Tandaan mga bata na ang mga bulaklak ay nagbibigay ng ganda at iba't ibang kulay sa mundo. Sagutin ang tanong na may kaugnayan sa kwento sa pamamagitan ng pagsulat ng talatang may 3 to 5 na pangungusap. Kung ikaw si Ilang, ano ang iyong mararamdaman pagkatapos mong makita ang ibang mga bulaklak? Ngayon ay pumili ng paborito ninyong bulaklak na matatagpuan sa Pilipinas at magsaliksik tungkol dito. Alamin ang mga sumusunod. Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang sight words na kabilang sa Filipino. Natutukoy ang kahulugan ng mga salita ayon sa konteksto o paari. Natutukoy ang pangungusap at di pangungusap at nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang mga natutuhang salita. Kung ikaw si Ilang, ano ang iyong mararamdaman pagkatapos mong makita ang ibang mga bulaklak? Muling ipakita ang mga bagong salita. Ano ang kahulugan at kasalungat na salita ng bawat isa? Paglalakbay, matingkad, at pupungas-pungas. Basahin ang ilang sight words na matatagpuan sa unang bahagi ng kwento.
Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang paglalakbay ni Ilang. Dumating na ang panahon ng tagsibol. Ang mga bulaklak ay nagbigay ng iba't ibang kulay sa mundo. Sa isang bahagi ng kagubatan ay may isang bulaklak na nakalambitin sa sanga ng punong ilang-ilang. Ako si Ilang. Ako ay isang dilaw na bulaklak. Napakaganda ko raw. Iyan ang sabi ng mga tao. Napakaganda ng lugar na ito. Mahina ang ihip ng hangin at sumisikat ang araw. Ngunit parang may kulang. Hindi ako napapansin ng mga tao. Dahil ba ito sa itsura ko? O baka naman sa amoy ko? Pinapangarap ko na balang araw, ako ang magiging pinakamagandang bulaklak sa buong mundo. Magandang bulaklak na may matingkad na kulay at napakabango. Tinatanong ko ang buwan tuwing gabi. Buwan, sino ang pinakamagandang bulaklak sa buong mundo? Hindi sumasagot ang buwan. Tahimik lamang itong nagliliwanag mula sa kalangitan. Isang gabi, habang ako ay natutulog, may bumulong sa akin. Gumising ka, Ilang. Bulong sa akin. Gumising ako na pupungas-pungas. Ilang, gusto mong hanapin natin ang pinakamagandang bulaklak sa mundo? Tanong ng buwan. Sige, gustong-gusto ko iyon, sagot ni Ilang. Pinaakyat ng buwan si Ilang sa bahaghari. Itinupi ng bahaghari ang kanyang kulay hanggang sa naging isa itong malaki at makulay na lobo at ipinasyal si Ilang. Napakaganda nyo naman mga kaibigan, sabi ni Ilang. Nakita niya ang mga magagandang bulaklak mula sa iba't ibang lugar. Mayroong rosas, gumamela, santan, sampagita at orkidas. Napakarami at iba't iba ang mga nakitang bulaklak ni Ilang. Mga bulaklak na iba-iba ang hugis, kulay at laki. Walang bulaklak ang mas nakakaangat sa iba. Bawat isang bulaklak ay espesyal. Natuwa si Ilang sa kanyang nakita. Ngayon mga bata, natatandaan pa ba ninyo kung ano ang pangungusap at di pangungusap? Ang pangungusap ay grupo ng mga salita na may buong diwa. Ibig sabihin, malinaw ang mensahe na gusto nitong sabihin. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Tandang pananong o tandang padamdam. Mga bata, magbigay ng mga halimbawa ng mga pangungusap. Ang di pangungusap naman ay binubuo ng dalawa o higit pang salita pero wala itong buong diwa. Hindi malinaw ang mensahe na gustong sabihin. Ngayon ay magbigay naman kayo ng halimbawa ng mga di pangungusap. Gumawa ng check gamit ang inyong mga daliri kung ang grupo ng mga salita na aking ipakikita ay pangungusap. Gumawa naman ng X gamit ang inyong mga daliri kung ito ay di pangungusap. Mga bata, natatandaan pa ba ninyo kung ano ang mga panghalip na paari? Ang panghalip na paari ay salitang pinapalit sa pangalan ng taong may-ari ng bagay. Kapag iisa ang may-ari, ang ilan sa mga panghalip na paari na ginagamit ay akin, iyo, kanya. Kapag marami ang may-ari, ang ilan sa mga panghalip na paari na ginagamit ay atin, amin, inyo o kanila.
Punan ang patlang ng angkop na salitang bubuo sa pangungusap. Kompletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagsulat ng wastong panghalip na paari sa patlang. Isulat ang akin, kanila o kanya sa patlang. Ngayon naman ay sumulat sa paraang kabit-kabit ng pangungusap na nagpapaliwanag kung paano nakatutulong ang mga bulaklak sa kanilang komunidad. Gumamit ng isang panghalip na paari sa pangungusap. Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at komunidad. Nauunawaan ang pinakinggan o binasang tekstong naratibo o kaya ang pabula. Nakikilala ang katangian ng tauhan at tagpuan at nakabubuo ng payak na pangungusap na nagsasalaysay ng karanasan tungkol sa sarili at komunidad. Gamit ang konteksto, pag-usapan ang kahulugan ng ilan sa mga salitang naglalarawan sa babasahing kwento. Matapos mag-isip ng ilang minuto, nagpasya si Nemi na mamasyal sa hardin. Ano kaya ang kahulugan ng nagpasya? Palaging dinidiligan at nasisikatan ng araw ang mga halaman, kaya namumukadkad ang mga bulaklak sa hardin. Ano kaya ang kahulugan ng namumukadkad? Sa dami ng bulaklak na nakita ni Nemi, katangi-tangi ang kulay bughaw at hugis puso na nasa gitna ng hardin. Ngayon lamang siya nakakita ng ganoong klaseng bulaklak. Ano kaya ang kahulugan ng katangi-tangi? Napansin ni Nemi ang duyan sa hardin, kaya humiga siya dito at nagpaugoy-ugoy. Ano kaya ang kahulugan ng nagpaugoy-ugoy? Nagpasya. Nagpaugoy-ugoy. Namukadkad. At katangi-tangi. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Basahin nating muli ang kwento na may pinamagatang ang paglalakbay ni Ilang at alamin natin kung anong mangyayari kay Ilang pagbalik niya sa kagubatan. Ang paglalakbay ni Ilang. Umuwi na si Ilang. Kinabukasan, masayang mamukadkad ang mga bulaklak. Itong puno ay palaging tinatago ang kanyang magandang mga bulaklak sa kanyang mga sanga na para bang nahihiya. Hindi pa ako nakakita ng ganitong bulaklak noon. Para silang mahiwagang kayamanan. Lumipas ang mga araw at si Ilang ay patuloy sa pag-iisip. Nagpasya siyang ayaw na niyang maging sikat. Mamumuhay na siya bilang simple sa loob ng kagubatan. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay may narinig siyang boses. Katangi-tangi ka, Ilang, bilang isang simpleng bulaklak. Tuwang-tuwa sa narinig si Ilang. Nakahinga siya ng maluwag. Patuloy siyang sumasayaw sa mga sanga na magaan ang pakiramdam at ikinalulugod ang bawat sandali. Mga bata, anong nangyari kinabukasan pag-uwi ni Ilang? Sino kaya ang nagsabi ng mga ito? Itong puno ay palaging tinatago ang kanyang magandang mga bulaklak sa kanyang mga sanga na para bang nahihiya. Hindi pa ako nakakita ng ganitong bulaklak noon. Para silang mahiwagang kayamanan. Ano ang pagkakaiba sa gusto ni Ilang sa umpisa ng kwento sa gusto niya sa katapusan ng kwento?
Ano kaya ang dahilan sa pagbabago ni Ilang? Gaya ng mga bulaklak, bawat isa sa atin ay katangi-tangi rin. Ano ang inyong espesyal na katangian? Para naman sa inyong pangkatang gawain, narito ang mga panuto. Una, hatiin ang klase sa maliliit na pangkat. Pangalawa, bigyan ang bawat pangkat ng chart. Pangatlo, atasan silang ikumpara sa ilan noong umpisa ng kwento at noong katapusan ng kwento sa pamamagitan ng pagguhit sa kanya at sa pagsusulat ng mga pangungusap sa chart. Tandaan, bawat isa sa atin ay katangi-tangi. Lahat tayo ay may espesyal na galing, ganda at talino na maipagmamalaki sa iba. Sagutin ang tanong na may kaugnayan sa kwento sa pamamagitan ng pagsulat ng talatang may 3 to 5 na pangungusap. Gaya ng mga bulaklak, bawat isa sa atin ay katangi-tangi rin. Ano-ano ang iyong mga espesyal na katangian? Ipaalala sa klase na ibabahagi nila kinabukasan ang kanilang mga nasaliksik tungkol sa kanilang paboritong bulaklak sa Pilipinas. Maaari silang magdala ng aktwal na bulaklak o magpakita ng larawan nito. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang side words na kabilang sa Filipino. Natutukoy ang kahulugan ng mga salita ayon sa konteksto o pamatlig. Natutukoy ang pangungusap at di pangungusap. At nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang mga natutuhang salita. Gamit ang konteksto, pag-usapan ang kahulugan ng ilan sa mga salitang naglalarawan sa babasahing kwento. Para sa inyong pangkatang gawain, narito ang mga panuto. Una, hatiin ang klase sa maliliit na pangkat. Bawat miyembro ay ibabahagi sa kanilang pangkat ang isinulat sa last tungkol sa paborito nilang bulaklak na matatagpuan sa Pilipinas. Pangatlo, ipaalala na banggitin ang mga sumusunod. Ano ang pangalan ng bulaklak? Ano-ano ang katangian ng bulaklak? Ilarawan ang kulay, laki, amoy at iba pang katangian nito. At ano-ano ang gamit ng bulaklak na ito. Habang nagbabahaginan ang bawat pangkat, iikot ang guro upang makinig sa kanila. At isusulat ng guro sa pisara ang pangalan ng mga bulaklak na ibinahagi ng mga bata. Basahin ang ilang sight words na matatagpuan sa unang bahagi ng kwento. Ang mga bilang maging siyang Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Basahin natin muli ang kwento na may pinamagatang ang paglalakbay ni Ilang at alamin natin kung anong mangyayari kay Ilang pagbalik niya sa kagubatan. Ang paglalakbay ni Ilang. Umuwi na si Ilang. Kinabukasan, masayang mamukadkad ang mga bulaklak. Itong puno ay palaging tinatago ang kanyang magandang mga bulaklak sa kanyang mga sanga na para bang nahihiya. Hindi pa ako nakakita ng ganitong bulaklak noon. Para silang mahiwagang kayamanan. Lumipas ang mga araw at si Ilang ay patuloy sa pag-iisip. Nagpasya siyang ayaw na niyang maging sikat. Mamumuhay na siya bilang simple sa loob ng kagubatan. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay may narinig siyang boses. Katangi-tangi ka, Ilang, bilang isang simpleng bulaklak. Tuwang-tuwa sa narinig si Ilang. Nakahinga siya ng maluwag. Patuloy siyang sumasayaw sa mga sanga na magaan ang pakiramdam
at ikinalulugod ang bawat sandali. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Para sa pangkat ilang, mga batang matataas magbasa. Atasan silang basahin ang kwento ng mag-isa, ipaalala sa kanilang gawin ang mga sumusunod kapag nahirapan silang basahin ang isang salita. Ituro ang salita mula kaliwa papuntang kanan at isipin ang tunog ng bawat titik. Hatiin ang salita sa maliit na bahagi at basahin muli ang salita. Para naman sa pangkat kumamela, mga batang nag-uumpisa pa lamang matutong magbasa. Paupuin sila malapit sa guro upang magabayan sa pagbabasa. Bigyan sila ng feedback at purihin sa pagsisikap na matuto. Natutunan natin sa kwentong Ang Paglalakbay ni Ilang na bawat isa sa atin ay katangi-tangi dahil lahat tayo ay may espesyal na galing, ganda at talino na maipagmamalaki sa iba. Para sa inyong pangkatang gawain, hatiin ang klase sa maliliit na pangkat. Bigyan ng sitwasyon ang bawat isa kung saan maipamamalas nila ang aral na napulot sa kwento. At atasan silang ipakita ang kanilang sagot sa pamamagitan ng pagsasadula. Mga bata, natatandaan pa ba ninyo kung ano ang panghalip, pamatlig at halimbawa nito? Ang panghalip na pamatlig ay ginagamit na pamalit sa ngalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari na itinuturo sa pangungusap. Maraming iba't ibang klase ng panghalip na pamatlig. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga panghalip na pamatlig na ginagamit kapag ang pangalang itinuturo ay malapit o hawak ng nagsasalita. Tingnan natin ang mga pangungusap. Ang paglalakbay ni Ilang ang pamagat ng aklat na ito. Ang pangalang itinuturo ay ang aklat. Ako ang nagsasalita. Hawak ko ang aklat. Ang panghalip na pamatlig na ginamit upang ituro ang aklat na hawak ko ay ito. Dito sa kahoy na silya, ako palaging umuupo. Ang pangalang itinuturo ay silya. Ako ang nagsasalita. Malapit sa akin ang silya. Ang panghalip na pamatlig na ginamit upang ituro ang silyang malapit sa akin ay dito. Ganito ang tamang paghawak ng aklat. Ang pangalang itinuturo ay ang tamang paghawak ng aklat. Ako ang nagsasalita. Ako ang nagtuturo o nagpapakita ng tamang paghawak ng aklat. Ang panghalip na pamatlig na ginamit upang ituro ang tamang paghawak ng aklat na aking ipinakikita ay ganito. Mga bata, magbigay ng karagdagang halimbawa ng mga pangungusap na may ito, dito at ganito. Punan ang patlang ng angkop na salitang bubuo sa pangungusap. Pumili ng dalawang pangkat mula sa mga nabanggit sa kwento at ibinahagi ng mga kaklase kanina at iguhit ang bawat isa. Bigyan ang mga bata ng kopya ng kwentong Ang Paglalakbay ni Ilang upang basahin ito sa tahanan. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit at na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ikatlong markahan, ikalawang lagumang pagsusulit sa Filipino, Grade 2. Mahusay mga bata! End of Week 4. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share,
subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!